May kilala ka bang magaling na pinuno, ngunit pala mura? At parang lagaan ang bunganga ng kung makapagsalita? Kung pinalaki ka sa disiplina ng mga magulang mo, alam mong masama ang magmura ng malutong, lalo na sa mga nakatataas o nakatatanda sa iyo. Ngunit kung pinalaki ka sa prinsipyo ng mga magulang mo, alam mong marapat lang na magmura lalo na ng malulutong kung yun lang ang tanging paraan para tablanin at tumago sa mga mukha ng mga nakatataas na opisyal na pinakapal na ng hiya paglipas ng panahon. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang gumamit ng mga kakaibang termino sa pambabati ko sa gobyerno na talaga naman tumago sa kalamnan ng mga ito at ginawang isang malaking halimbawa ang kanyang pamumuno na pinatunayang ang pagmumurahin lang talaga ang nararapat para sa mga ito. Ang kwento ni Arsenio Lacson na mas nakilala rin sa tawag na Arsenic o yung tinaguriang a good man with a bad mouth. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Arsenio Lacson ay isinilang noong ika-26 ng Disyembre taong 1912. Siya ay nagmula sa napaka-impluwensyang angkan at kinikilalang bayani at nag-iisang presidente ng Republic of Negros na si Aniceto Lacson. Talisay Negros Occidental ang kanyang bayan sinilangan. 10 taong gulang pa lang ang batang si Arsenio Lacson nang sila ay lumipat at nanirahan sa Maynila. Siya ay patpatin at sakitin nang magsimulang mag-aral sa Ateneo de Manila University na siya namang naging dahilan kung bakit siya palagi nabibiktima ng pambubuli ng kanyang mga kasabayan. Pero sa halip na panghinaan, ito pa ang ginawa niyang daan para lalong magsikap at magsimulang tumayo sa sarili niya at lumaban sa hamon ng buhay. Na nung una ay inaakala ng tatay niya na siya ay lambutin at baka maging babakla-bakla pa. Dahil na rin sa bunso nga itong si Arsenio sa kanilang magkakapatid at ang mga nauna sa kanya ay puro babae pa. Pero kabaligtaran na nangyari. Na mag-aral siya sa Ateneo ng elementary at high school, naging athletic siya at nakahumalingan laruin ang football. Ito ang nagpabago sa kanyang mahinang pangangatawan na napalitan ng malakas at makisig habang lumilipas ang panahon. Nag-aral din siya ng amateur boxing, hindi upang sumali sa mga kompetisyon kundi upang gumaling sa suntukan at mabawian ang mga nambubuli sa kanya. Naging suki siya ng mga basagulo sa kalye at lumaking napakatapang nitong si Arsenio Lacson. At wala siyang kinakatakutan at tinuurongan laban. At dito rin niya nakuha ang kanyang basag na ilong na dinala naman niya hanggang sa pagtanda na nagmula nga sa isa sa mga laban niya sa kalye. Ngunit sinong mag-aakalang ang kanyang pagkabarumbado ay madadala niya hanggang sa kanyang political arena. Tinapos naman niya ang kanyang pag-aaral sa batas sa University of Santo Tomas o sa UST at naging team captain din siya ng Philippine football team na ipinadala sa China noong taong 1930 at 1934 sa magkahiwalay na kompetisyon. Ikinasal siya kay Lucy Santiago na nagmula naman sa kilalang pamilya noon sa Sampaloc, Maynila na siya namang naging daan para pasukin ni Arsenio Lacson ang politika dahil sa ang tatay ni Lucy na si Jeronimo Santiago ay isa ring political leader at walang hindi nakakakilala sa kanya pagdating sa Maynila. Si Lacson ay nakapasa sa bar exam noong taong 1937. Pero sa kabila ng kanyang pagiging abogado, umiiral pa rin ang kanyang pagkabasagulero o galing kalye sa salita natin ngayon. Nakilala rin siya bilang babaero, lasinggero, at napakalakas magsigarilyo. Sa madaling salita, hindi naiiba ang buhay ni Arsenio Lacson sa pangkaraniwan tao gayong napakataas na ng kanyang pinag-aralan. Lagi pa rin siyang laman ng lansangan. Bago pa man siya nag-bar, taong 1935, ika-20 ng Setyembre, napatay si Julio Nalundasan na karibal ni Mariano Marcos sa politika sa Ilocos Norte at ang suspect ay si Ferdinand Marcos na anak ni Mariano. Hindi na po natin tatalakayin yung detalye dyan dahil saklaw na po yan ng hiwalay na kwento. Sa madaling salita, nahatulan ng guilty sa kasong murder itong si Ferdinand Marcos sa mababang hukuman. Nagfile siya ng motion sa kataas-taasang hukuman at tinipensahan si Marcos ng grupo ng mga abogado sa pangunguna ni Arsenio Lacson. At sa muling pagbubukas ng kaso, nabaligtad ang hatol ng mababang hukuman at napawalang sala si Marcos. Pero sa pag-aaral ni Lacson sa pagkamatay ni Nalundasan, kumbinsido siyang si Marcos nga ang triggerman sa kabila ng hindi nito pag-amin.
Na sinasabi naman ng iba na ito rin ang siyang naging dahilan kung bakit umiiwas si Marcos na makipagdiskusyon o dili kaya ay makipagtalo kay Lacson dahil nalalaman nito ang sekreto niya. Kalaunan, nalipat si Arsenio Lacson sa Department of Justice, ngunit ipinursige din niya ang pagiging journalist at nagkaroon siya ng lingguhang column sa pahayagan kung saan marami siyang naakit na mambabasa dahil sa kakaibang galing nito at tapang sa pagsusulat. Noon pa man, tinitiran na niya talaga ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Pagputok ng digmaan, naging bahagi si Lacson ng hukbong lumalaban sa mga Hapon at nakasama siya sa Battle of Manila na ikinasira nga ng lungsod na nagbigay naman sa kanya ng pagkilala ng kabayanihan. At bago matapos ang gera, ika-26 ng Abril taong 1945, sila rin ang hukbong nakipaglaban sa Baguio upang tugisin ang grupo naman ni General Yamashita na siya ang naging hudyat ng pagtatapos ng digmaan. Isang taon pagkatapos nito, tinanong si Arsenio Lacson ni Prime Minister Nobusuke Kishi ng Japan kung natuto ba siyang magsalita ng Hapon noong mga panahong nandito pa sila sa bansa. Sinagot siya ni Lacson ng, "Busy ako sa pamamaril ng mga Hapon para pag-aralan ko pa pati ang mga salita nila." Muli niyang ipinursige ang pagiging journalist at nagkaroon siya ng radio program na tinawag niyang In This Corner, na kung saan binabatikos niya dito ang matataas na opisyal ng gobyerno at hindi lang basta pambabatikos. Gumagamit pa siya ng mga kakaibang salita para ilarawan ang mga tinitira niya na talaga naman tumatago sa kalamnan ng mga ito. Napakalutong din niya magmura sa ere at wala siyang sinasanto. Bara-bara kong mambatikos. Ito nagdala sa kanya sa kasikatan bilang radio commentator dahil inaabangan ng mga tao ang kanyang mga birada sa kanyang programa. Isa sa mga tinira niyang husto ay si Pangulong Manuel Rojas noon dahil sa palpak niyang pamumuno. Sinabihan pa ito ni Lacson ng iyakin at binigyan pa ng palayaw na Manny the Whip na lumaganap naman at naging bukang bibig ng mga tao. Dahil sa galit ng Pangulong Rojas, sinuspindi niya ang programa ni Arsenio Lacson. Taong 1949, unang nahalal siya bilang mambabatas at kinatawan ng ikalawang distrito ng Maynila. At sa panahong ito, nakasabay niya bilang kapwa mambabatas ang mga pinakanaging malalaking tao sa bansa. Ilan sa kanila ay sina Diosdado Macapagal na kaklase niya sa law school at magiging pangulo, si Ferdinand Marcos na magiging pangulo din, si Emmanuel Pelaez na magiging pangalawang pangulo, sina Arturo Tolentino at Jose Roy na kapwa naman magiging senador, at napakarami pang iba na humawak ng mahahalagang posisyon sa gobyerno. Dahil matatalino na ang kanyang mga nakasabayan, wala nang ginawa si Lacson kundi kontrahin ang kapwa niya mambabatas kung inaakala niyang mali ang panukalan ng mga ito. Tinutulan niya ang pagpapadala ng tropa ng gobyerno sa Korean War, ang pagbilis na pagdami ng mga Chinese workers sa bansa, tinutulan din niya ang independent foreign policy, at lahat na ata ay tinututulan niya, na siya namang ikinapipikon kalimitan ng mga mambabatas pero wala namang pakialam sa Arsenio Lacson sa kanila. Dito niya tinaglay ang bansag na arsenic, na binigyan naman ng kahulugan na good man with a bad mouth dahil sa walang habas na pagmumura nito sa mga debate. At ang tanging sinuportahan lang niya ay ang pagbawi ng Pilipinas sa Sabah na talagang ipinaglaban niya ng husto. Minsan sa kalagitnaan ng pagdedebate ng dalawang magiging pangulo ng Pilipinas sa hinaharap na sina Diosdado Macapagal at Ferdinand Marcos, napansin ni Lacson na sa tuwing magre-rebat si Marcos ay palagi niyang ginagamit ang hintuturo patungo kay Macapagal, na siya naman nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng diin ang mga sinasabi nito na nagpapahina naman sa mga pahayag ni Macapagal. Inawat silang dalawa ni Lacson sa kalagitnaan ng mainitang pagtatalo at sinabihan si Marcos na huwag siyang palaging gumamit ng hintuturo dahil naaalala niya ang trigger finger na pumatay kay Nalundasan. Ikinagalit ito ni Marcos at sinigawan si Lacson at siya ang pinagbalingan ng kanyang atensyon, ngunit tinawanan lang siya ni Arsenio Lacson. Samantalang sa ibang pagkakataon naman, habang nagsasalita si Lacson para sa isang mahalagang isyu na dapat pag-ukulan nila ng panahon, kinontra siya ni Macapagal at sa galit ni Lacson, minura niya ito at hinamon ng suntukan pagkatapos ng sesyon sa kabilang kwarto na walang tao. Narinig ito ng lahat at kahiyaan na lang kung aatras ka pa sa hamon kung ikaw ay nasa panig ni Macapagal. Nagtungo nga sila papunta sa nasabing kwarto pagkatapos ng pagpupulong habang inaawat sila ng mga kapwa nila mambabatas.
walang makapigil kay Lacson at si Macapagal naman ay hindi na rin nagpapigil. Pagdating sa pinto ng kwarto, tumigil si Lacson at natigilan din ang lahat habang nag-aabang ng susunod na gagawin nito. Ngunit humalakhak lang siya ng napakalakas dahil nakita niyang seryosong-seryoso ang mukha ni Macapagal at mukhang nag-aalala ito sa mangyayari sa kanilang dalawa. Niyakap siya ni Lacson at sinabing pinasakay lang niya ang mga tao habang pinagtatawanan si Macapagal. Nambubuli lang si Lacson sa Kongreso. Dahil hindi niya gusto ang laging nagdedebate at nauubos lang ang panahon sa kakaganon, samantalang mga opisyal sila. Aksyon kaagad ang nais niya. At tumulong na lang kaagad ang gustong tumulong. Wag na yung napakarami pang sinasabi at pinagtatalunan pa. Pero ganun pa man, tinanghal pa rin si Lacson bilang isa sa 10 pinakamagaling na mambabatas ng mga panahong yun. Hindi masaya si Lacson sa pagiging mambabatas at ayaw niya nang puro ganun na lang ang ginagawa niya. Ito ang nag-udyok sa kanya para kumandidato na lang sa pagka-alkalde ng Maynila kung saan aksyon ang nais niya. Madali ang pagkapanalo niya dahil kilalang kilala na siya noong mga panahong yun bilang isang malupit na journalist na walang sinasanto kahit pa presidente at ang mambabatas na mahilig mambuli na malimit magpasimula ng kaguluhan sa Kongreso. At bilang pagsulubong sa bagong halal na mayor ng Maynila, aksyon niya kaagad ang ibinigay sa kanya matapos siyang tambangan at ambusin ni Ben Ulo sa bahagi ng Tondo isang gabi na naglalakad ang grupo niya katatapos lang ng eleksyon. Pero makisig nga talaga itong sa Arsenic at nalapitan pa ito para madisarmahan. 2 beses pinagtangkaan ang buhay niya noon at nakaligtas din siya sa ambush habang papauwi sa kanyang bahay. At para paikliin ang kanyang kwento, nahalal siya sa loob ng 3 termino sa Maynila na simula ng dinatnan niya ay baon sa napakalaking utang at unti-unti niyang binago ang imahe nito at ginawang progresibong lungsod. Nasimula ng malaking pagkakautang ay nadoble pa ang sahod ng mga empleyado nila at maging ang 70% ng sahod ng mga mambabatas at 70% ng sahod ng hukbong sandatahan ay nagmula sa buwis ng Maynila. Pinagtatanggal din niya ang mahigit 6,000 tiwaling pulis at pinagmulta ng tigli 5 piso ang mga nagkakalat ng basura sa kalye kabilang na mga upos na sigarilyo. At napakalaking halaga na ng 5 piso ng mga panahong yun. Nakabili din siya ng mahigit 60 sasakyan ng mga pulis na siya na rin mismo sumasama sa pagpapatrol sa mga lansangan ng Maynila lalo na sa gabi. Nagpalagay din siya ng street light sa mga madidilim na lugar at pinaganda ang D-Way Boulevard na naging Rojas Boulevard na ngayon. Nagpatayo din siya ng Quiapo Underpass na malapit sa simbahan ng Quiapo na siya namang kauna-unahan sa bansa at kalaunan nga ay ginawang Lacson Underpass bilang pagkilala sa kanyang ginawa. Si Mayor Lacson din ang nagtatag ng Manila Zoo, ang slaughterhouse sa Bita sa Tondo, mga paaralan, mga ospital, mga daan at tulay at napakarami pang iba. Napakalaki ng pagbabago sa Maynila sa sandaling panahon lang ng pamumuno ni Mayor Arsenio Lacson. Ito rin ang panahong tinanghal ang Maynila bilang isa sa pinakamagandang syudad sa buong mundo ayon sa International Survey, kasama ang Zamboanga City ni Mayor Climaco naman bilang pinakamalinis naman sa lahat. At naging usap-usapan din ng mga panahong yun sa Tondo na lungga ng mga maraming gangster na 2 lang ang inirerespeto ng mga gangster doon. Ang isa ay ang imahe ng itim na Nazareno at ang isa ay si Mayor Arsenio Lacson. Pero hindi mo pa rin maiaalis ang totoong pagkatao ng isang Arsenio Lacson. Nagpatuloy siya sa kanyang programa sa radyo at binatikos sa mga mali, samantalang pinuri naman ang mga mabubuting gawa. At gaya ng dati, pasalamat na lang siya dahil wala pang MTRCB noong mga panahong yun dahil sa sobrang lutong ng kanyang pambabatikos at pinayuhan na lang siya ng kanyang mga staff na i-delay ng konting oras ang pag-i-ere ng kanyang programa sa halip na live para magkaroon sila ng pagkakataong i-edit at alisin ang mga walang habas na pagmumura nito sa tuwing may binabatikos siya. Si Pangulong Quirino naman ang napagdiskitahan niya at naging suki ng kanyang programa at gaya ni Pangulong Rojas, sinuspindi rin niya si Mayor Lacson sa loob ng 73 araw at kinasuhan pa ng libelo dahil na rin sa talas ng dila nito. Si Lacson rin ang napipisil ni Pangulong Magsaysay na maging running mate niya sa pagkapangulo dahil sobrang bantog na ng pangalan niya noon at hawak pa niya ang Visayas at Mindanao na pinagmula ng kanyang angkan. Madali niya makukuha ang pagka-vice presidente at pagkatapos ay susunod na siyang presidente kay Magsaysay.
Ngunit tumanggi si Lacson at sinabihan si Magsaysay na hindi pa yun ang tamang panahon at sa halip ay inendorso niya si Carlos Garcia at madali nga nitong nakuha ang posisyon sa tulong ni Mayor Arsenio Lacson. Ngunit nang hinayang lang ito pagkatapos mamatay ni Presidente Ramon Magsaysay nang wala sa panahon. Pinalitan siya ng kanyang bise na si Carlos Garcia, ngunit hindi ito ganun kagaling para punan ang lahat ng naiwang trabaho ng Pangulong Magsaysay. Sobrang nadismaya ni Lacson dahil siya ang nag-endorse dito at sa halip ay naisip niya na sana ay siya na lang ang tumakbo bilang bise. Nang sumunod na eleksyon, si Diosdado Macapagal ang sinuportahan ni Lacson at naging campaign manager pa laban kay Garcia. Madali ring nanalo si Macapagal noon pero hindi rin nagtagal, binatikos na rin siya ni Lacson at sinabing, Tinulungan ko lang siyang iluklok sa pwesto, ngunit hindi ko sinabing susunod ako sa lahat ng gusto niya. Bago pa man dumating ang susunod na presidential election ng taong 1965, patuloy na lumalakas ang panawagan mula sa mga tao na tumakbo na siya sa pagkapangulo at si Arsenio Lacson na rin ang pangunahing bet ng Nacionalista Party. Pinuntahan pa siya ni Ferdinand Marcos sa kanyang bahay para i-offer ang kanyang sarili na gawing running mate at vice-presidente ni Arsenio Lacson. Pero tumanggi si Lacson at sinabing ayaw niya maging vice-presidente ang isang mamamatay tao dahil pag nagkataon, kapag presidente na siya, ay madali ito makakahanap ng butas para patayin din siya para makuha ang posisyon ng presidente. Muli na naman niyang ginalit sa kanyang mga salita si Marcos na mga sandaling yun. Ngunit tinawanan lang ulit ito ni Lacson at binubuli na naman ang isa. Pero totoo man o hindi ang pahayag ni Lacson kay Marcos, sila-sila na lang ang nakakaalam nun dahil siguradong alam nga ni Lacson ang katotohanan sa likod ng pagpatay kay Nalundasan dahil nga naging abogado siya ni Marcos. Pero talagang mapaglaro ang tadhana. Kung kailan buo ng pasya ni Arsenio Lacson na maging pangulo ng bansa, tsaka naman dumating ang malagim na trahedya. Ika-15 ng Abril taong 1962, linggo ng pagkabuhay noon, nagulantang ang lahat dahil sa biglang pagpanaw ni Mayor Arsenio Lacson matapos nitong atakihin sa puso sa Hotel Pilipinas sa Ermita sa Maynila. Nasa kasagsagan siya ng kanyang paghahanda sa kanyang programa sa radyo nang mangyari ang trahedya. Laman ng lahat ng pahayagan sa loob at labas ng bansa ang nangyaring yun at di lubos maisip ng lahat na ganun lang kabilis ang pangyayari. Sobrang nanghinayang sila dahil isa na sanang pinakamagaling na presidente ang lumitaw sa kasaysayan ang ipinagkait sa mga Pilipino. Ito naman ang naging pagkakataon para makapasok si Ferdinand Marcos bilang standard bearer ng Nacionalista noong taong 1965 elections, na ayon sa karamihan ay baka daw hindi pa sana naging pangulo si Marcos kung hindi namatay si Lacson. Ipinagluksa ng lahat ang trahedyang naganap at dinaluhan ng higit 1 milyong katao ang kanyang libing sa Manila North Cemetery. Si Mayor Arsenio Lacson ay pumanaw sa edad na 49 anyos lamang. Samantalang ito naman ang mga naging controversial sa buhay ni Mayor Lacson. Ika-16 ng Marso taong 1960, sinampahan niya ng kaso si Marcelino Calinawan Jr. na bata ni Pangulong Garcia na tinalo naman sa eleksyon ni Macapagal dahil sa tulong ni Lacson. Pinagbintangan siya ni Calinawan ng korupsyon sa customs na wala namang katotohanan. Binalikan siya ni Lacson at sinabing pinapasahod ni Garcia ito bilang lieutenant commander kahit wala naman ito sa posisyon. Pero ang muling pagbawi ni Calinawan kay Lacson ay below the belt na at nilapastangan na nito ang mga magulang ni Lacson at nilapastangan na rin ang angkan na pinagmulan nito. Nagalit si Mayor Lacson dahil sa pamimersonal na ito at hinamon niya si Calinawan ng duelo. At itinakda niya ito sa susunod na Lunes alas 3 ng hapon sa Luneta Park sa harap mismo ni Rizal. Pumayag naman si Calinawan at maraming mga reporter at mga tao ang gusto makasaksi sa magaganap na labanan. Samantalang kapwa ay naawat naman sila ng matataas na opisyal ng gobyerno. Ngunit seryoso na talaga itong si Lacson dahil pamilya na niya ang nilapastangan ni Calinawan. Pagdating ng Lunes, wala pang alas 3 ng hapon dumating na sa Luneta si Lacson dala ang kanyang Magnum 357. Napakaraming tao na ang nag-aabang noon na nauna nang nagpunta sa Luneta, ngunit walang Calinawan ang nagpakita. Kaya't nang mainip, umalis na lang si Lacson at nagpunta sa Manila Zoo para makipaglaro sa mga hayop. Pagkaalis ni Lacson, ay siya naman pagdating ni Calinawan sa Luneta, sabay paliwanag sa mga tao kung bakit siya nahuli sa usapan. Wala din siyang dalang baril,
dahil ayon sa kanya ay akala niya ay suntukan lang ang labanan. Dahil bawal sa batas ang duelo ng baril at sumusunod lamang siya dito. Ang isa pang issue na naging usap-usapan ay ang tungkol sa pagkamatay ni Mayor Lacson na sinasabi ng ilan na kasama daw niya ang aktres na si Charito Solis sa loob ng hotel nang atakihin siya sa puso. At may nakakita pa sa aktres na tumatakbo sa labi ng hotel na nakahubad pa ang kalahati ng katawan dahil sa taranta. At sinasabi din nila na hindi daw dead on arrival ang nangyari kay Mayor Lacson kundi dead on top dahil inatake siya habang nasa ibabaw ni Charito Solis at naglalakbay sa kalangitan. Ngunit ang pinakamalaking kontrobersyang ipinukol kay Mayor Lacson ay nang minsang hamunin niya ng suntukan si Ferdinand Marcos dahil sa babae na hindi naman pinangalanan. Samantalang sumali naman ang napakagandang si Imelda Romualdez noong 1953 sa isang beauty pageant na Miss Manila. Nakoronahan nito bilang panalo dahil umapila siya sa opisina ni Mayor Lacson para sabihin siya dapat ang nanalo at hindi ang nagngangalang Norma Jimenez. At simula noon ay nakikita na raw silang dalawa na palaging nagkakape sa labas at magkasama. At ang panganay daw ni Imelda ay kay Lacson at hindi ito kay Marcos dahil mas hawig ito sa kanya. Si Ferdinand Marcos at si Imelda ay ikinasal 15 buwan pagkatapos ng nasabing beauty pageant. At ipinanganak naman si Amy Marcos 2 taon at kalahati pagkatapos ng ikinasal ang kanyang mga magulang. Ibig sabihin, kung totoong si Mayor Lacson ang tatay niya, meron pa rin silang naging ugnayan ng nanay niya kahit nakasal pa sila ng tatay niya. Naayon naman sa mga Marcos ay walang katotohanan ito dahil pumutok lang ang balitang ito nung nasa Malacanang na sila at isang malaking paninira lang ng kanilang mga kalaban sa politika. Ikaw nang humusga, kaibigan. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon? Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan.